In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Let us pray. Lord Jesus Christ, nabigabayan mo po ang aming guro sa kanyang dental teaching today. At sana bigyan mo po kami ng lakas at talino po sa bugay ng kanyang mga katanungan. Nawag successful po ang araw na ito para sa aming lahat at sa mga susunod pa pang araw at panahon. Maraming salamat po in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Maraming salamat. Bago kayo magsiupo, class, maaari mo nang pakitigitan yung paligid at pag-ayos ang iyong mga upuan kung ito'y maayos at kung malinis. Maraming salamat, class. Ngayon, ito dapat tayo sa magtatala ng rumiba. Pamilin, maaari mo bang tignan ang iyong mga klase at pumunta ka din sa harapan, tignan ang iyong mga litrato. Kung sino yung mga lumiban ay pakiharap lang yung mga litrato at yung mga present ay pakitalikod. Jeremy, maaari mo bang sa lumong? Salamat kami ni Jeremy. At sa mga nakakapag-litrato ngayon ay sila ay mga litrato ngayong araw. Pakisabi po sa kanila na maaari bang pagpasok nila sa susunod na ating talakayan ay magdala sila ng excuse slip upang makapasok sila sa ating talakayan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ngayon ay... Ngayon ay dadako naman tayo sa ating alikutuloy sa silid-aralan. Ang 5M ay at maaari kong pakipasa kahit kayo nila yung araw. Yes. Maging handa sa klase. Makinig sa guro habang nagsasalita. Makilahok sa oras ng talakayan. Maghintay ng tawa sa pagsagot sa klase. Maging aktibo at mag-enjoy. Maasahan ko ba sa inyo yan, class? Yes, ma'am! Maraming salamat, class. Ngayon ay magtatapos tayo sa ating balik-aral. Sino sa inyo ang nakakaalala ba sa ating nakaraang talakayan? Kaming lahat po, ma'am. Maaari bang tumayo, Debbie? Yes, ma'am. Naalala ko po na. Maaari mo pang ibuod ang ating talakayan ng nakaraan? Ma'am, about outsourcing and iba pa pong sa ngayon ng economy. Nearshoring, gano'n, offshoring. Magaling. Dahil dyan, meron kang tips. Ngayon ay dadako na tayo sa layunin. Tuwain mo. Bago tayo dadako sa ating bagong aralin ngayon, nasa taon yun po kayo, handa na ba kayo? Yes, ma'am! Kung handa na kayo ay ito ang ating bagong aralin ngayon at pinagmakatang ko ito, ipakita ko ang tutuloy mo. Meron akong inihanda litrato na inyong tutukuyin. At sasagutan dito at magkakaroon kayo ng at kung sino yung makakasagot ay magkakaroon ng number 1. Sino makakapagbigay? Yes, kuya, alam? Ma'am, pag-export ko. Tama. Okay. Pag-export. Next. Yes, Romeline? Mag-import. Tama. Next.
Yes, Ian. Kalakalang panlabas na. Magaling. Ay. Magaling. Dahil dyan, meron kayong mga next. Ngayon class, alam niyo ba kung ano ang nasa larawan? Goods. Pagkakaiwang produkto. Ano pa? Exporting and importing. Yes. Kalakalan. And just meron na. Thank you, ma'am. Bago tayo tatapos sa ating bagong aralin, ay papakita ko muna sa inyo ang ating layunin. Ilalarawan ang mga dahilan ng pagkakaroon kalakalang panlabas ng Pilipinas. Natutukoy ang halaga ng konsepto at daloy ng kalakalang panlabas ng Pilipinas. Nakakapagbibigay ng halimbawa ng kalakalang panlabas ng Pilipinas. Magaling class. Ngayon ay storyboard na yan. Yes, Roman. About sa kalakalan po, ma'am, na-mention dyan yung batas ng main Aldrich Act na kung saan ang US lamang ang nag-benefit at ang Pilipinas ay nagkaroon ng masamang epekto. Magaling. Dahil dyan, meron ka. Last, maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng mga produktong ine-export mula sa Pilipinas? Yes, Jeremy. Bigas po. Tama. Sino pang makakapagbigay? Yes, Allen. Malay. Buko. Tama. Sino pa? Darrell. Ma'am Sally. Magaling. Yes, Mika. Ay, ma'am. Magaling. Paano naman sa pag-i-import? Anong nasa isip nyo guys sa ini-import ng Pilipinas? Yes, so, make-up na. Tama? Ano pa? Jeremy. Ang branded bags. Tama? Romelin, ano pa? Maralamis, ma'am. Magaling. Ano pa iyan? Branded phones. Tama. Ngayon ay ganapan naman tayo sa susunod na tandaan, ang bawat bansa ay may pamantayan sa pagpili ng mga produktong kinakailangan. Karagdagang kaalaman, ang APEC at ASEAN ay maaari niyo bang pakibasa kung ano ang kinalaman ng APEC at ASEAN sa ating kalakalang paglalas? Association of Yes, Erika. Association of Southeast ASEAN, organisasyon na bumubuo sa samahan ng mga bansa na matatagpuan sa Timog at Silangang Asya. Layunin ng mga ASEAN ang pagpabilisin ang paglago sa aspeto ng ekonomiya, pagsulong sa lipunan, pagtaguyod ng kultura at rehiyon, pagtaguyod ng kapayapaan at pagsulong ng kabuuan sa Asya. Maraming salamat, Erika. Ngayon naman ay sa APEC. Maaari mo bang makibasa? Yes. APEC o Asia Pacific Economic Cooperation. Ang samahan naman na ito ay bumubuo ng mahigit 21 opisyal na bansa kabilang ang Pilipinas at ilang pang bahagi ng Asia. Layunin ng APEC na mapabuti ang relasyon ng bawat kasaping bansa layunin sa kalakalan ng bawat bansang kasapin nito. Salamat, APEC. Kaya naunawahan nyo na ang mga tungkulin ng ang APEC at ASEAN sa ating kalakalang. Ngayon ay pagpapangasin mo kayo sa tatlo grupo upang tukuyin ang mga sumusunod na larawan sa kalakalang panlabas at magbigay ng impormasyon o sa pagkakalaman sa mga larawang ito. At kung ano ang mga role o patakaran nito sa kalakalang panlabas ng Pilipinas. Guys, bakit ba kayo? Okay, dito na lang
Pero, Class, ito po ang ating rubrics ngayong araw na ito sa ating pangalawang gawain. Maaari mo bang makibasa, River? Mga batayan, nilalaman 10. Kumpleto at komprehensibo ang nilalaman ng presentasyon ukol sa bansang kaibigan. 8. Kumpleto, ngunit hindi komprehensibo ang nilalaman ng presentasyon. 6. May kakulangan sa nilalaman ng presentasyon at hindi komprehensibo ang ideya. Presentasyon 10. Organisado, malinaw at may tamang pagkakasunod sa mga ideya. 8. Organisado at malinaw, ngunit may mga ideyang hindi magkakasunod-sunod. 6. May kakulangan sa organisasyon at hindi malinaw ang ideya na nais iparating. Cooperation 10. Ang mga miyembro ay may pagkakaisa sa paggawa ng gawain. 8. May isa o dalawang miyembro ang walang kooperasyon. 6. Higit pa sa dalawang miyembro ang walang kooperasyon. Maraming salamat, River. Ngayon ay pinalin na sa rubrics natin, guys. Yes, ma'am. Meron naman kayo 5 minuto para magbuo ng inyong pag-uulat. Tapos na kayo, class? Yes. Okay na po rin. Unang pangkat, maaari na kayo mag-ulat ng inyong gawain. Kota o kota. Ito ay tumutukoy sa bilang o dami ng kalakal o produktong inaangkat o iniluluwas upang mapangalagaan ang lokal na produkto sa pagdarsa ng maraming produkto gayunpan sa ganitong paraan patuloy na napapilit ang sariling produkto. Halimbawa, kung ang gobyerno ng pangangalagaan ang lokal na industriya ng sapatos laban sa sapatos mula sa iba, maaaring iutos nito ng buong pagsusulit sa bansa ang sobra sa 10,000 pares na sapatos mula sa iba. Maraming salamat po. Next group. Kung napunta ko sa amin ay tarifa, alam niyo ba na ang tarifa ay ang mga buwis na ipinawataw sa mga inaangkat o inuluwas na kailangan sa pagitan ng mga malalayang bansa. Isang anyo ito ng alituntunin ng kalakalang pambanyagan, isang polisiya na binubuwisa ng mga banyagang produkto upang himukin o protektahan ang domestikong industriya. Sa tradisyon, ginagamit nila ng mga Sapat nila sa storyboard na yun. Yes, Roman. Abot sa kalakalan tumang narration dyan yung batas ng Main Aldrich Act na kung saan ang US lamang ang nag-benefit at ang Pilipinas ay nagkaroon ng masamang epekto. Galing. Dahil ganyan ka. Last, maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng mga produktong ina-export mula sa Pilipinas? Yes, Jeremy. bigas po. Tama. Sino pang makakapagbigay? Yes, Allen. Malay. Buko. Tama. Sino pa? Darrell. Ma'am Sally. Magaling. Yes, Mika. Mais, ma'am. Magaling. Paano naman sa pag-i-import? Anong nasa isip nyo guys sa ini-import ng Pilipinas? Yes, so, make-up na. Tama? Ano pa? Jeremy. Ang branded bags. Tama? Romelin, ano pa? Maralamis na. Magaling.
Ano pa iyan? Guideline codes. Ngayon ay dadako naman tayo sa susunod. Tandaan, ang bawat bansa ay may pamantayan sa pagpili ng mga produktong kinakailangan. Karagdagang kaalaman, ang APEC at ASEAN ay maaari niyo bang pakibasa kung ano ang kinalaman ng APEC at ASEAN sa ating kalakalang pagdaras? Association of Yes, Erika. Association of Southeast Asian, organisasyon na bumubuo sa samahan ng mga bansa na matatagpuan sa Timog at Silangang Asya. Layunin ng mga ASEAN ang pagpabilisin ang paglago sa aspeto ng ekonomiya, pagsulong sa lipunan, pagtaguyod ng kultura at rehiyon, pagtaguyod ng kapayapaan at pagsulong ng kabuuan sa Asya. Maraming salamat, Erika. Ngayon naman ay sa APEX. Maaari mo bang makibasa? Yes. APEC o Asia Pacific Economic Cooperation. Ang samahan naman na ito ay binubuo ng mahigit 21 opisyal na bansa kabilang ang Pilipinas at ilang pang bahagi ng Asia. Layunin ng APEC na mapabuti ang relasyon ng bawat kasaping bansa layunin sa kalakalan ng bawat bansang kasaping ito. Salamat, APEC. Kaya naunawahan nyo na ang mga tungkulin ng ang APEC at ASEAN sa ating kalakalang. Ngayon ay pagpapangatin mo kayo sa tatlo grupo upang tukuyin ang mga sumusunod na larawan sa kalakalang panlabas at magbigay ng impormasyon o sa pagkakalaman sa mga larawang ito. At kung ano ang mga role o patakaran nito sa kalakalang panlabas ng Pilipinas. Guys, bakit ba kayo? Okay, dito na lang ang group 1, group 2, and 3. Maaari na kayong tumilog at Pero, class, ito po ang ating rubrics ngayong araw na ito sa ating pangalawang gawain. Maaari mo bang makibasa, Rivet? Mga batayan, nilalaman 10. Kumpleto at komprehensibo ang nilalaman ng presentasyon ukol sa bangsang kaibigan. 8. Kumpleto, ngunit hindi komprehensibo ang nilalaman ng presentasyon. 6. May kakulangan sa nilalaman ng presentasyon at hindi komprehensibo ang ideya. Presentasyon 10. Organisado, malinaw at may tamang pagkakasunod-sunod ng ideya. 8. Organisado at malinaw, ngunit may mga ideyang hindi magkakasunod-sunod. 6. May kakulangan sa organisasyon at hindi malinaw ang ideya na naisip parating. Kooperasyon 10. Ang mga miyembro ay may pagkakaisa sa paggawa ng gawain. 8. May isa o dalawang miyembro ang walang kooperasyon. 6. Higit pa sa dalawang miyembro ang walang kooperasyon. Maraming salamat. Ngayon ay tinanong na sa rubrics natin, guys. yes, ma'am. Meron lamang kayo 5 minuto para magbuo ng inyong pag-uulat. Tapos na kayo, class? Yes. Sige na. Sudah, batay.
bilang o dami ng kalakal o produktong inaangkat o iniluluwas upang mapangalagaan ang lokal na produkto sa pagdarsa ng maraming produktong dayuhan sa ganitong paraan patuloy na nakakapilit ang sariling produkto. Halimbawa, kung ang gobyerno ng pangangalagaan ang lokal na industriya ng sapatos laban sa sapatos mula sa Italy, maaaring iutos nito ng buong konsultin sa bansa ang sobra sa 10,000 pares na sapatos mula sa Italy. Maraming salamat po. Next group. Nung napunta ko sa amin ay tarifa. Alam niyo ba na ang tarifa ay ang mga buwis na ipinawataw sa mga inaangkat o inuluwas na kailangan sa pagitan ng mga malalayang bansa. Isang anyo ito ng alituntunin ng kalakalang pambanyagan, isang polisiya na binubuwisan ng mga banyagang produkto upang himukin o protektahan ang domestikong industriya. Sa tradisyon, ginagamit ito ng mga estado bilang isang pinagkukunan ng kita. Malawak itong ginagamit bilang instrumento ng proteksyon kasama ang mga kono o pinagpangangkat at luwas. Last group, waray na ba kayong magulat sa akin? Ang naipunta po sa amin ay SUBSIDY o subsidy. Ito ang tulong na ibinibigay ng gobyerno upang bumaba ang halaga ng produksyon ng mga lokal na produkto. Halimbawa, kung nasusuporta ka ng gobyerno ng isang produkto sa ating bansa, maaaring magbabaw ang bawas ng piso. Maraming salamat, class. And ay... Lalagyan mo na kayo ng inyong mga puntos by presentation. Ang group 1 ay bibigyan ko ng 10 puntos na ay kumpleto, komprehensibo at ilalaman. Kaming next group naman ay group 2 which is 10 points din. Guys, para sila at na-explain ng maayos ang kanilang report. Sa group 3 ay sa 8 points. And guys, and class ay dalawa tayo sa application, which is pagpapakita ko ng mga litrato at suriin niyo ang mga susunod na produkto kung ito ay iniluluwas ng Pilipinas o inaangkat. At bibigyan ko kayo ng nagtigil sa isang reaction per group at inyong itatake ito. At ang bawat puntos ay may nakuha 5 points ay makakakuha ng tao. Mali-mali mo bang basahin ang pagulo? Hindi na mga sumusunod na produkto kung ito ay inuluwas ng Pilipinas taas ang bawal kung ito ay inuluwas kung ito ay in-expect. Eh, class ready na ba kayo? Yes. Ako na muna lawan. Pakitaas po. Tama. Next. Very good. And next group, and next picture. Dali. Katapin, sunod na kita ko ay dato. Tama. Okay. And last picture. One, two, three, go. Tama. And guys, ay ilang kayo ay may nakakuha ng 5 puntos.
Sa pamilihan, ano mas pipiliin mong bilhin ang lokal na produkto na may mababang presyo ang produkto mula sa ibang bansa na mas mataas ang presyo. Bakit? Mas pipiliin ko kung yung lokal na produkto dahil po ito po yung one para pagsuporta sa mga vendor dito sa atin. Just like the local brands po. Magaling iyan. Sino pang makakapagpigil ng kanila? Yes, Romeline? Mas pipiliin ko pa ang lokal na produkto bukod sa ito po ay mas mura at ito po ay tumutulong sa pangangailangan ko at ito na din po ay magsuporta sa aking sariling bansa na piliin ang mga produkto kasi nakakatulong sa ekonomiya ng sarili ko bansa. Isip. Ngayon, class, maaari niyo bang pakibasa ang ibig na nasa Erika? KP na tumutukoy sa palitan ng produkto at serbisyo ng bawat Alam mo bansa. ba kung ano ibig sabihin ng KP? Hindi po. Ma'am, kalakalang kwenta ba? Tama. Susunod, Ian. Ay tumutukoy sa pagbili ng mga kalakal mula sa ibang bansa import. Next, Raven. Naman sa pagluluwas ng produkto at serbisyo sa karating bansa. Export man. Yes, galing. And Romeline. Ang fee ay ang buwis na pinapataw sa dalawang produkto. Saan yung parang Galing. Next, maaari bang pakibasa sa ang susunod na? Ma'am, Yes, ito ay. ang tulong pinansyal na ibibigay ng gobyerno para sa lokal na negosyo ay subsidy. At panghuli, yes, Erika. kapag ang mga produktong dayuhan ay may limitasyon o hangganan, ito ay quota, ma'am. Maraming salamat. Ayun, alam ko marami kayong natutunan sa ating kalaliman. And sa ating pagtatraya ay may bibigyan ako sa inyo inyong sasagutan. Tapos na kayo, class? Yes, ma'am! Ipasa lang yung mga gawain. Salamat. Sa ating takdang aralin class, maaari bang pakibasa? Yes, Julia. Sa pamamagitan ng T-chart ay pagkambingin mo ang dalawang batayan o kalakalan sa kalakalang panlabas ng isang bansa batay sa tekstong iyong nabasa. Maraming salamat. Naintindihan niyo ba ang ating takdang aralin class? Yes, ma'am! Ngayon ay, maaari na kayo magsitayo at hindi nabigyan kayo ng tips. Akin na sila at meron kayong yung pinakamaraming tips ay magkakaroon ng kamay na tips. Salamat class. And sa atin namang pangkatang gawain kanina, which is nagkaroon ng pangkat 1 ng sum ng 20 points and sa pangalawang pangkat is 20 points din and sa pangatlong pangkat which is 15 points. And salamat class sa inyong pagdala sa araw na ito. Bye, ma'am.